Isang janitress ang inakusahan ng walang kasalanan ng pagnanakaw sa pamilya. Sa korte, biglang pumasok ang anak ng amo, dala ang isang sulat na nagpatahimik sa hukom. Nagsisimula si Luz Biminda nang bawat umaga bago pa sumikat ang araw, tinatahak ang mahabang tahimik na pasilyo ng mansyon. Tinitingnan kung ang marmol na sahig ay kumikislap sa ilalim ng banayad na ilaw ng mga abajur at kung nasa tamang pwesto ang mga bulaklak ayon sa gusto ni Amara. Habang kinukuha niya ang mga sulat sa may pintuan, naririnig niya ang magaan ngunit mabilis na yabag ni Isay na bumababa mula sa hagdan. Taglay ang siglang likas sa isang batang may 10 taong gulang. Tinatawag siya ng bata sa palayaw na siya mismo ang lumikha, Luz, at niyayakap siya bago pa man ang kahit ano pa. Sa sandaling iyon, dama ni Luz Biminda na sulit ang lahat ng paglayo niya sa sariling pamilya para makapagtrabaho roon. Kasunod na lilitaw si Amara. Palaging elegante, may hawak na tasa ng tsaa at ngumingiti sa tanawin. Ikaw ang nagbibigay liwanag sa aming mga umaga, wika ng among babae sa isang mainit na tinig, at sinasagot ito ng tagalinis ng isang taus-pusong pasasalamat. Ninanamnam ang bihirang lambing na nararanasan lamang niya sa loob ng mga pader na iyon. Ngunit si Fernando ay lumilitaw ng mas huli, nakasuot na ng Amerikana. Ang tingin ay nakatutok sa kanyang relos, hindi man lang tumitigil para mag-agahan kasama ang asawa at anak. Iniaabot ng driver ang mga ulat na kanyang binubuklat ng walang emosyon. At napapansin ni Luz Biminda kung paanong ang lalaking iginagalang sa labas ay tila may malamig na presensya sa loob ng tahanan. Kapag pinupuri ni Amara ang kislap ng mga tray na pilak, tumitingin lang siya saglit upang bulungin ang pwede na at muling babalik sa mga papel. Ang katahimikang bumabalot pagkatapos ay nagsasabing malinaw kung sino ang may kontrol sa bawat silid. Ngayon, isang mabilis na pahinga. Para maipagpatuloy naming dalhin ang mga ganitong kwento ng libre, hinihiling naming mag-subscribe kayo sa channel at mag-iwan ng like. Ikomento kung sino ka. Maraming salamat at tuloy tayo sa kwento. Isang hapon, habang si Isay ay nag-iensayo ng piano sa music room at si Amara ay abala sa telepono para sa isang charity event, sinamantala ni Luz Biminda ang katahimikan upang linisin ang dobleng pinto ng opisina ni Fernando. Ang madilim na kahoy ay nagsilbing salamin at sa di inaasahan may lumitaw na maliit na siwang. Mula sa loob, narinig niya ang amo na nakikipag-usap sa telepono sa mahinahong tono, ngunit ramdam ang tensyon sa bawat salita. Kailangang maipasa bukas ang mga pekeng kontrata. Naiintindihan mo ba? Sabi nito. Kasunod ang pagbanggit ng halagang hindi maabot ng imahinasyon ng isang sumasahod ng minimum. Nabanggit ang money laundering gamit ang mga subsidiary na nakapangalan sa mga dummy. At bilang panghuli, tiniyak niyang walang auditor ang kailanman makakadiskubre ng plano. Nanlamig ang katawan ni Luz Biminda. Nabitawan niya ang basahang hawak at bumagsak ito sa sahig. Lumilikha ng tunog na kumalat sa tahimik na pasilyo. Tinapos ni Fernando ang tawag at bago pa siya makalayo, bigla niyang binuksan ang pinto. Tumingin siya pababa. Nakita ang basahan saka itinaas ang paningin upang salubungin ang kay Luz Biminda. Hindi na kailangan ng salita, sapat na ang laman ng kanyang mga mata. Ngunit matapos ang hapunan ng gabing iyon, tinawag niya ito ng palihim sa maliit na kusina, kung saan ang madilim na ilaw ay lumikha ng mga anino sa dingding. Alam ko kung ano ang narinig mo, aniya nang hindi tumataas ang boses, parang nagkukwento lang ng panahon. Ngayon bahagi ka na ng laro, Luz Biminda, at kung sakaling maisipan mong magsalita, tandaan mong may mga aksidenteng nangyayari sa mga taong madaldal. Pilit sana niyang ibulong na hindi siya magsusumbong, ngunit pumalya ang boses niya. Inayos lang ng lalaki ang kanyang kurbata, ngumiti na parang may galang, at umalis, iniwan siyang nanginginig. Sa mga sumunod na araw, nanatiling maayos ang panlabas na anyo ng bahay, ngunit puno ng pagkabahala ang bawat kilos. Inaayos ni Fernando ang pagkakapwesto ng mga unan sa sofa gamit ang malamig na kilos at sinasabing hindi ito katanggap-tanggap nang hindi man lang siya tinitingnan. Sa mga pagtitipong pampamilya, kunwari maayos ang pakikitungo niya. Pero sa sandaling lumabas si Amara upang tingnan ang niluluto, lalapit siya at bubulong ng tandaan mo ang pinag-usapan natin. Tumutugon si Luz Biminda ng isang mabilis na tango
saka agad lalayo upang maglinis sa ibang bahagi ng bahay. Napapansin ni Amara ang pagbabago at nagtatanong kung ayos lang siya. Tinitiyak lang ng tagalinis na pagod lang siya at nagkukunwaring may pananakit ng balikat upang ipaliwanag ang tensyon sa mukha. Napansin din ni Isay, isang gabi, pumasok siya sa kusina at inalok ng bahagi ng panghimagas, sabay sabing ang tsokolating cake ay nakakagamot ng kahit anong lungkot. Ngumiti si Luz Biminda, nilunok ang mga luha at nagpasalamat, pilit pinoprotektahan ang inosensya ng bata. Ngunit lalong bumigat ang kanyang dinadala. Isang maulang hapon, habang nasa labas sina Amara at Isay upang bumili ng gamit sa eskwela, pinatawag siya ni Fernando sa opisina. Sa ibabaw ng mesa ay may isang makapal na sobre na tinatakan ng pulang selyo. Itinulak niya ito palapit. Isang bonus para sa mga tao ng serbisyo, aniya, pero malamig ang tono at walang bahid ng pasasalamat. Nag-atubili si Luz Biminda na kunin ang sobre, daman niyang parang ito'y ginintuang tanikala. Pinilit siya ng lalaki, inilapit pa ang mukha hanggang naamoy niya ang mamahaling pabango at ang nakatagong banta. Isipin mong ito'y pasasalamat sa iyong pananahimik, wika nito. Dahan-dahan ang bawat salita na parang pako sa dingding. Hawak ni Luz Biminda ang sobre, ngunit tila parang nasusunog ang mga daliri niya sa bawat sandaling hawak ito. Kinagabihan, nakita siya ni Amara na nakaupo sa mesa ng labahan, katabi ang saradong sobre, at tinanong kung bakit siya tila may sakit. Nagkunwari si Luz Biminda na may masamang balita siyang natanggap mula sa malalayong kamag-anak. Hinawakan ni Amara ang kanyang kamay at nangakong tutulong, ngunit hindi na nangulit. Sumunod na dumating si Isay, tanga ng isang guhit na nagpapakita sa kanilang tatlo sa isang hardin na puno ng paru-paro. Dito hindi ka kailanman magiging mag-isa, wika ng bata na may kasamang inosenteng paninindigan. Mahigpit na niyakap ni Luz Biminda ang guhit sa kanyang dibdib, puno ng pasasalamat at lalo pang naguguluhan. Hindi siya nakatulog kinagabihan, nakaupo sa gilid ng kama. Hawak pa rin ang sobrang hindi niya magawang buksan. Mas mabigat ang pinanggalingan ng pera kaysa sa halaga nito. Naiisip niya sina Amara, si Isay, ang mga usapan nila sa hardin at ang makukulay na guhit na nakadikit sa refrigerator ng laundry area. Kahit natatakot, hindi na niya kayang panatilihin ang katahimikan. Sa puso niya, alam niyang kayang gawin ni Fernando ang kahit ano. Pero paulit-ulit siyang nagtatanong kung hanggang saan ang kayang gawin nito para sa kanyang imahe. Sa gitna ng kaba, nagpasya siyang hindi na mananahimik. Kinaumagahan, sinamantala niya ang sandaling wala si Amara at ang anak nito upang kausapin si Fernando diretso. Hindi ko natatanggapin ang perang ito at hindi ko na itatago ang lihim na ito. Sasabihin ko ang lahat, aniya, matatag, kahit nanginginig ang tinig. Nakaupo si Fernando sa likod ng malaking mesa ng kanyang opisina, nakatitig sa mga papel sa harapan niya. Hindi siya agad sumagot. Sa halip, inayos niya ang manggas ng kanyang Amerikana, na parang pinupunasan ng isang di nakikitang alikabok. Pagkatapos, itinaas niya ang tingin, malamig gaya ng dati, at nagsalita sa isang kalkuladong tono. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Luz Biminda? Kasi kapag ginawa mo yan, hindi ka na makikitang biktima. Makikita kang kasabwat. Ganyan gumagana ang larong to. Mag-isip kang mabuti bago ka gumawa ng kalokohan. Tahimik lang siyang umalis, walang sinabing anuman. Nanatiling nakaupo si Fernando, pero pagkalapat ng pinto, agad niyang dinampot ang telepono at tumawag ng mabilis, may malamig na utos. Alam na niya ang eksaktong gagawin. Kinabukasan, habang inaayos ang kwarto ng mag-asawa, napansin ni Amara na nawawala ang isa sa pinakamahalagang alahas niya. Isang kwintas na minana pa niya mula sa kanyang lola at itinatago sa isang lihim na lagayan sa tokador. Nanlaki ang mga mata niya, mabilis ang tibok ng puso habang nilibot ang buong bahay sa paghahanap. Natagpuan niya si Fernando sa opisina at agad na nagsalita. Nakinig ito na parang nag-aalala at makalipas ang ilang minuto, pinatawag lahat ng mga kasambahay sa likod bahay. Sa tila praktisadong kahinahunan, nagsagawa ng routine inspection at pinasuri ang mga bag ng lahat. Nang buksan ang bag ni Luz Biminda, marahang hinugot ni Fernando ang nawawalang kuwintas at iniangat ito sa harap ng lahat. Nakakalungkot pero nandito nga.
Ewan ko kung anong masasabi ko, sabi niya kunway nagulat. Napahawak si Amara sa mukha, gulat at tuluyang napaiyak. Luz Biminda, bakit? Mahina niyang usal. Napako sa kinatatayuan si Luz Biminda. Sinubukang magsalita, ipaliwanag na ito'y isang bitag na hindi niya alam kung paano napunta roon ang kuwintas. Hindi ko po ito magagawa, ginang Amara. Sumpa ko po sa lahat ng meron ako, sabi niya habang nakatitig sa mata ng amo, punong-puno ng pagmamakaawa. Pero lumayo si Amara nang hihina. Pakiusap, umalis ka na muna. Hindi ko kaya to. Kita sa mukha niya ang sakit ng akusasyon, pero mas matimbang ang pagkadismaya. Nagmakaawa si Luz Biminda na pakinggan siya, pilit na inalala ang mga tao ng tiwala, ang mga sandaling magkasama sila. Pero iniwas ni Amara ang tingin, tumangging makinig. Tahimik lang si Fernando, nanonood habang nangyayari ang lahat. Sa taas ng hagdan, narinig ni Isay ang buong usapan. Bumaba siya agad at niyakap ang mga binti ni Luz Biminda, umiiyak ng malakas. "Huwag mong paalisin, Mama, hindi siya magnanakaw." Sigaw niya, hindi maunawaan kung bakit tinatrato na parang kriminal ang babaeng pinakamamahal niya. Pero walang sumagot. Tanging tunog ng pinto ang bumasag sa katahimikan ng bahay habang lumalabas si Luz Biminda. Gabing iyon, sa kanyang tahimik at payak na bahay, naupo si Luz Biminda sa mesa, may hawak na papel. Nagsimulang magsulat, buo ang loob na ilahad ang lahat. Ikinuwento niya ang narinig na pag-uusap, ang mga pangalan, ang mga halagang binanggit, at kung paano isinagawa ang pag-frame sa kanya. Tuloy-tuloy ang pagsusulat niya, parang bawat salita ay pagpapakawala ng bigat sa dibdib. "Kung mawala man ako, siya ang may gawa," isinulat niya sa dulo. At maingat na tiniklop ang liham. Sa parehong oras, sa kabilang dulo ng mansyon, mabilis na nagtatype si Fernando sa kanyang laptop. Pagkatapos ay nagprint ng isang pahina at nagsimulang magsulat ng ilang linya sa ibaba ng papel gamit ang malakas at matatag na sulat kamay. Isang liham ng pagbabanta, direktang salita, malamig, walang pasubali. Binalaan si Luz Biminda. Kung babanggitin pa muli ang pangalan niya, ilalaglag niya ito sa mas malalaking kaso ng korupsyon at paninirang puri, at ipapakitang mag-isa lang siyang gumalaw. "Wala kang ideya kung hanggang saan ako kayang pumunta." Ang huling linyang isinulat niya bago pumirma. Bandang 8:00 ng gabi, hawak ang sulat na nakahanda ng ilagay sa sobre, narinig niya si Amara na sumisigaw ng saklolo. Mabilis siyang tumakbo papunta sa kwarto at nadatnang si Amara ay nakahiga, nakahawak sa dibdib, maputla ang mukha. Bumagsak na ang presyon nito. Iniwan niya ang sulat sa mesa sa may pasilyo at tinulungan ang asawa. Tinawag si Isay, tumawag ng ambulansya, sinubukang manatiling kalmado. Pero hindi niya namalayang may mata na palihim na nagmamasid sa itaas ng hagdan. Dahan-dahang bumaba si Isay. Nasa kwarto ang ama at abala. Wala ni isa ang nakatingin sa kanya. Nasa ibabaw ng mesa ang sulat na kapangalan kay Luz Biminda. Dahil sa pagkamausisa, kinuha niya ito at dahan-dahang binasa. Hindi niya naintindihan ang lahat, pero sapat na para maunawaan, seryoso ito. Alam niyang nagsisinungaling ang ama. Itinago niya ang sulat, maingat na tiniklop at dinala sa kanyang silid. Inilagay sa loob ng isa sa mga notebook sa eskwela. Walang nakapansin. Gabing iyon, habang si Fernando ay nasa ospital kasama si Amara at si Luz Biminda ay patuloy sa pagsusulat ng kanyang liham, si Isay ay gising pa rin, nakatitig sa kisame, yakap ang isang lumang guhit niya ng kasambahay. Ramdam niya na may dapat siyang gawin, kahit hindi pa niya alam kung ano. Basta alam niya sa puso niya, pwedeng baguhin ng sulat na yon ang lahat. Ilang araw ang lumipas at formal nang inakusahan si Luz Biminda ng dati niyang amo. Puno ang korte nang siya'y pumasok. Sinasamahan ng isang opisyal, ang mga balikat niya ay nakalugmok sa bigat ng paratang. Tumahimik ang paligid nang dumating ang hukom, dala ang martilyo at sinimulan ang paglilitis. Tumayo agad ang tagausig, matatag ang boses, at inilarawan ng walang awa kung paano nilapastangan ng akusado ang tiwala ng pamilyang kumupkop sa kanya. Tinuro niya ang alahas na nakalagay na ngayon sa isang transparent na supot sa ibabaw ng lamesa ng ebidensya at binanggit ang salaysay ni Fernando, isang negosyanteng may matibay na reputasyon.
Dinagdag pa niya ang hinanakit ni Amara bilang patunay na ang krimen ay sinadya, hindi basta pagkakamali. Pinakamasakit sa lahat ay kung ang naglilingkod sa hapag ang siyang magnanakaw ng tinapay. Ang huling linyang binitiwan niya habang titig na titig ang mga hurado kay Luz Biminda, ang babaeng buong buhay ay naglilinis ng bahay ng iba. Nang ianunsyo ng depensa na wala silang dalang perito o matibay na saksi, hiniling ng hukom na magsalita si Luz Biminda. Tumayo siya ng dahan-dahan, bahagyang nauutal ang tinig. Hindi ko kailanman ninakawan ang bahay na ito. Minahal ko ang pamilyang iyon. Pahayag niya, ngunit ang kanyang mga salita ay tila nahulog sa isang malalim na balon. Bawat pangungusap ay tumatama sa pader ng pagdududa at bumabalik ng mas mahina. Sinubukan niyang ipaliwanag na isa iyong bitag, na hindi niya maintindihan kung paano napunta ang kwintas sa kanyang bag, ngunit ang mga ekspresyon ng pag-aalinlangan mula sa mga hurado ay malinaw na nagpapakita ng bangis ng larawang iginuhit ni Fernando. Sa ilang sandali tiningnan niya si Amara, umaasang makakita ng kaunting tiwala sa mukha ng dating kaibigan, ngunit ang sumalubong sa kanya ay lungkot na may halong pagsuko. Tinawag si Amara sa sumunod na sandali at lumakad siya papunta sa pulpito nang hindi tumitingin kay Luz Biminda. Sinabi niyang pinagkatiwalaan niya si Luz Biminda sa loob ng maraming taon, na itinuring niya itong bahagi ng pamilya, kaya't ang pagkadismaya ay parang sugat na nakabukas. Nagsalita siya ng walang galit, kundi may tinig na nanginginig, tulad ng isang taong naniniwalang nagiging patas sa pagprotekta sa sariling tahanan. Si Fernando ay nanatiling nakaupo sa kabilang panig, tuwid ang postura at may kontrolado, ngunit mapagkunwaring maaring hitsura ng pag-aalala. Hawak-hawak ang isang madilim na panyo na tila pinipigilan ang sakit ng isang pagkataksil. Paminsan-minsan, sinisipat niya ang buong silid. Mabusising pinagmamasdan ang bawat galaw, ngunit madalas ay nakatuon ang tingin sa pinto. Hinahanap si Isay. Hindi niya ito makita saan man, bagay na nagbibigay sa kanya ng parehong katahimikan at kaba. Tinapos ng tagausig ang kanyang pananalita sa pagdiin sa mabuting layunin ni Fernando at sa paghihirap ni Amara, habang ang depensa na wala ng bagong ebidensyang maipakita ay nakiusap na lamang ng awa, idiniin ng mabuting asal at maraming taon ng walang kapintasang serbisyo. Sa bawat panibagong salita ng akusasyon, lalo pang yumuko ang likod ni Luz Biminda. Nang ipahayag ng hukom na magbibigay na siya ng huling tagubilin sa hurado, ibinaba ni Luz Biminda ang ulo. Dama ang bigat ng katawan na parang batong ayaw gumalaw. Ang mga ilaw ng korte ay tila mas maliwanag. Ang hangin ay mas manipis. Inisip niya si Isay, inisip kong nasa bahay ito. Marahil ay nagpipinta ng mga paru-paro at hiniling na sana ay may mabuting alaala ang bata tungkol sa kanya. Lalong lumakas ang bulungan sa silid ng yumuko ang hukom upang kunin ang kanyang talaan, naghahanda na upang tapusin ang tagubiling yugto. Sa mismong sandaling iyon, bumukas ng malakas ang dobling pinto. Dumating si Isay sa bungad, matatag ang mukha at may hawak na nakatiklop na papel sa maliliit niyang kamay. Humakbang ang court officer, ngunit tumakbo ang bata. Ang kanyang buhok ay lumilipad sa hangin hanggang marating ang harapan. Tumingala ang hukom, nagulat at iniabot niya ang sulat. Mahalaga po ito, sabi niya gamit ang tinig ng isang bata, ngunit may matibay na paninindigan. Para po kay Luz Biminda ito, ipapadala po sana ng tatay ko. Panandali ang lumalim ang katahimikan sa buong silid, nabasag lamang ng kaluskos ng mga upuang inurong ng mga taong pilit sumisilip sa papel na hawak ng hukom. Biglang tumayo si Fernando, nahulog ang panyo sa sahig. "Anak, lumayo ka riyan," utos niya, ngunit pumalya ang tinig, mas puno ng takot kaysa autoridad. Si Amara na nakatayo pa rin malapit sa pulpito ay tinakpan ang bibig ng kanyang kamay. Kinikilala ang sulat kamay ng kanyang asawa sa sirang sobre na ngayoy hawak ng hukom. Itinaas ni Luz Biminda ang paningin, hindi alam kung panaginip ba o isang himala ang kanyang nasasaksihan. Makita ang bata roon, ipinagtatanggol siya, ay nagpainit sa kanyang dibdib sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat. Dahan-dahang binuksan ng hukom ang sulat. Pinagmasdan ng kanyang mga mata ang bawat linyang isinulat ni Fernando.
bawat isa'y tahasang pagbabanta. Napakatahimik ng buong silid na maririnig mo ang tiktak ng relo sa malayo. Nang matapos, inalis ng hukom ang kanyang salamin at inilapag ito sa mesa. Pagkatapos ay tinawag ang taga-usig at ang depensa na lumapit. Bumulong siya ng ilang bagay na walang ibang nakarinig. Pagkatapos ay malakas niyang pinukpok ang martilyo at nagsalita ng malinaw. Sa liwanag ng bagong ebidensyang ito, ang pagdinig na ito ay sinuspinde. Ang korteng ito ay naguutos ng agarang karagdagang investigasyon. Nagsimulang sumambulat ang bulungan ng mga tao gaya ng alon sa batuhan. Nanlumo si Fernando, nanginginig ang labi na walang mailabas na salita. Lumapit si Amara sa hukom. Kailangan ko itong makita, aniya, at iniabot ng hukom ang sulat ng pagbabanta. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang bawat salitang hindi lamang nag-aabswelto kay Luz Viminda kundi naglalantad ng tunay na salarin. Habang inihahatid ng mga opisyal si Fernando upang magbigay ng pahayag, tumakbo si Isay patungo kay Luz Viminda. Yumakap siya sa baywang nito at umiyak ng maluwag, paulit-ulit na sinasabi, "Alam kong wala kang ginawang masama." Si Luz Viminda, hindi pa rin makapagsalita, ay niyakap ang bata ng mahigpit, damang-dama ang halo ng pasasalamat at pagkabigla. Tinitigan sila ni Amara, luhang namumuo sa kanyang mga mata, at sa isang iglap ay naglaho ang lahat ng pagdududa. Lumapit siya sa dating kaibigan, hinawakan sa balikat, at sa gitna ng luha ay ibinulong ang patawad. Pinagmamasdan ang tagpong iyon. Inanunsyo ng hukom na ang susunod na pagdinig ay itatakda lamang matapos makolekta ang lahat ng bagong testimonya at masuri ang pagiging totoo ng sulat. Dahan-dahang nagsimulang kumalat ang mga tao. Patuloy na nilulunok ang malaking baligtaran. Lumabas si Luz Viminda sa silid kasama sina Isay at Amara. Walang posas, walang bigat ng kahihiyan. Sa pasilyo na natili silang tatlo na magkasama habang ang mga mamamahayag ay nagsimulang palibutan si Fernando sa kabilang panig. Nang marinig ang tunog ng mga kamera, hinila ni Amara ang anak upang maprotektahan ito at si Luz Viminda ay lumapit sa kanilang tabi tulad ng dati niyang ginagawa, ngunit ngayon ay hindi na bilang utusan kundi bilang bahagi ng pamilya. Hindi pa tiyak ang hinaharap, ngunit sa sandaling iyon ang dating katahimikan na gumagapos ay napalitan ng isang damdaming buhay, pag-asa. Isang linggo matapos ang pangyayari sa korte, umalingaw-ngaw ang mga sirena ng pulisya sa tahimik na kapitbahayan. Huminto ang mga sasakyan sa harap ng mansyon at sa harap ng mga nagulat na residente at empleyado, inaresto si Fernando habang nakaposas. Ang kanyang mukha na dati mapagmataas at kalkulado, ngayon ay lugmok, nakatungo at wala ng lakas upang magprotesta. Kumpirmado ng investigasyon, hindi lamang ang mga krimeng pinansyal, kundi pati ang malupit na bitag na inihanda niya laban kay Luz Viminda. Ang liham na dinala ni Isay ay simula pa lamang. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga bank records, pag-uugnay ng impormasyon, at mga bagong testimonya matapos ang iskandalo, natuklasan ang buong kasinungalingan at manipulasyong nagsilbing pundasyon ng kanyang itinayong imperyo sa loob ng maraming taon. Pinanood ni Amara ang lahat mula sa pasilyo ng entrada. Mahigpit na hawak ang kamay ng anak, hindi maitago ang pagkabigla. Ang lalaking kasama niya sa kama, sa loob ng maraming taon, ama ng kanyang anak, kasama sa buhay, hindi pala totoo. Nang lapitan siya ng hepe ng pulisya upang papirmahin ng ilang dokumento, nanatili siyang matatag, ngunit pagbalik niya sa sala, naupo siya sa sopa at napahagulgol. Nabuhay ako sa tabi ng isang estranghero, Luz Viminda. Hindi pala siya ang akala ko. Paano ko hindi nakita ang lahat ng ito noon pa? Bulong niya sa pagitan ng mga hikbi. Si Luz Viminda, nakatayo sa tabi ng pinto, magkadugtong ang mga kamay, sumagot ng may kabaitan. Dahil lagi kayong naniniwala sa kabutihan, Ginang Amara. At ang taong naniniwala sa kabutihan, hindi inaasahan ang pinakamasama sa iba. Tumingin si Amara sa kanya, parang ngayon lang narinig ang ganoong kataga, at tumango ng tahimik, masyado pa ring gulantang para maunawaan ang lalim ng sariling sakit. Hapon ding iyon tumakbo si Isay papunta kay Luz Viminda at mahigpit siyang niyakap. Umiiyak siya ng todo para bang inilalabas ang lahat ng kinimkim na tensyon. Patawarin mo ako dahil hindi ko agad ginawa ito,
Patawarin mo ako kasi pinabayaan kitang umalis noon. Patawad po sa lahat. Sambit niya habang ang mukha ay nakabaon sa dibdib ng kasambahay. Mahinhing niyakap ni Luz Viminda ang bata. Pinunasan ang luha nito gamit ang palad at may lambing na wika. Iniligtas mo ang buhay ko, Isay. Huwag kang hihingi ng tawad sa pagiging mabuting bata. Mas matapang ka pa kaysa sa maraming matatanda. Napaluha maging ang ibang kasambahay sa bahay. At ang ilan sa kanila'y palihim na pumalakpak sa muling pagkikita nila. Sa mga sumunod na araw, tahimik na nagbago ang bahay. Napagpasyahan ni Amara na panahon na para magsimula muli at may di inaasahang kapanatagan. Tinawag si Luz Viminda para mag-usap sa opisina. Magkaharap silang naupo, hindi na bilang amo at kasambahay, kundi bilang dalawang babaeng parehong hinarap ang unos. Gusto kong manatili ka rito, sabi ni Amara, matatag ang boses. Pero hindi na bilang tagalinis. May tiwala ako sa iyo. Kailangan ko ng taong tapat na aalagaan ang bahay ko na parang sa kanya. Matagal mo nang ginagawa yan. Gusto ko lang gawing opisyal. Matagal bago nakasagot si Luz Viminda, ngunit sa huli ay ngumiti siya halatang naiiyak. Mula noon pa po naging patas kayo sa akin, at ngayon, higit kailanman, gusto kong tumulong sa inyo na buuin muli ang kwento nating ito, sagot niya. Nagpasya rin si Amara tungkol sa kumpanyang pag-aari ng pamilya. Kinuha niya pansamantala ang pamamahala upang masigurong matanggal ang lahat ng sangkot kay Fernando at maiproseso ang mga kasong legal ng walang hadlang. Pagkatapos, linisin ng sistema, inihayag niya ang ganap na pagbebenta ng negosyo. Gamit ang perang nakuha, muling tinawag niya si Luz Viminda sa veranda para magkape. Naisip kong lumayo. Magsimula muli sa ibang lugar. Pero kailangan ni Isay ng katatagan at ako rin. Kaya gusto kong mamuhunan sa isang bagay na totoo. Isang bagay na patas. At gusto kong gawin ito kasama ka. Nabigla si Luz Viminda saglit na natahimik bago nagtanong. Gusto niyo pong magtayo tayo ng negosyo? Tumango si Amara at nagdagdag. Oo, at gusto kong ang pundasyon nito ay ang pagkuha ng mga taong nakaranas ng kawalang katarungan gaya mo. Yung mga naitsapwera sa kasalanang hindi naman nila ginawa. Gusto kong ang trabaho natin ay magbukas ng pagkakataon para wala nang iba pang makaranas ng nangyari sa iyo. Nagsimula sila sa isang maliit na opisina. Kaunti lang ang gamit pero puno ng ideya. Kumuha sila ng 2 babaeng dating nakulong nang wala sa lugar at isang binatang natanggal sa trabaho matapos mapagbintangang nagnakaw. Payak ang lugar pero matatag ang layunin. Si Luz Viminda ang namahala sa operasyon, si Amara sa estratehiya, at si Isay, tuwing may oras, dumarating bitbit ang kanyang mga kwaderno at guhit, sinasabing, dito na nanalo ang kabutihan. Sa gitna ng pangunahing silid ng bagong kumpanya, nakasabit sa isang frame na gawa sa malinaw na kahoy, ang liham na ibinigay ni Isay sa hukom. Ang papel, bahagyang gusot pa rin, ay nagsilbing araw-araw na paalala na ang katotohanan, gaano man itinatago, ay laging lumilitaw. Sa ilalim ng frame, may nakalagay na plaka na may simpleng katagang isinulat ni Luz Viminda. Dito nagsimulang magbago ang lahat. Katabi nito ang litrato nilang 3, Amara, Luz Viminda at Isay. Nakangiti noong araw ng pagbubukas. Ang imperyong itinayo sa kasinungalingan ay gumuho. Pero mula sa guho, lumitaw ang mas matibay, mas makatarungan at higit sa lahat, mas totoo. Ilang buwan ang lumipas mula nang buksan ng bagong negosyo at ang dating puno ng pag-aalinlangan ay ngayoy buo na at lumalago. Ang munting kumpanya ni na Amara at Luz Viminda ay kinilala ng komunidad, hindi lang dahil sa serbisyong ibinibigay, kundi dahil sa kahulugang dala nito. Bawat kliyenteng dumarating ay tinatanggap ng mga taong may kwento ng tagumpay matapos ang kawalang katarungan, mga taong minsan nang itinapon ng lipunan sa kasalanang hindi nila ginawa. Ang pangalang Luz Viminda na dati nadungisan ng maling paratang ngayoy naging simbolo ng dangal at pag-asa. Isang artikulo sa lokal na pahayagan ang tumawag sa kanya bilang ang babaeng hindi lang naglinis ng bahay, kundi nilinis din ang sarili niyang pangalan gamit ang tapang at katotohanan. Madalang siyang pumapayag sa panayam, pero palagi siyang oo kapag alam niyang makatutulong ang kanyang kwento. Kung may isang taong makinig at magkaroon ng lakas ng loob na magpatuloy,
Sulit na, sabi niya. Si Amara naman ay muling binuo ang sarili. Ang nakaraan kasama si Fernando ay minsang bumabalik sa alaala tuwing gabi. Pero tumanggi siyang maalala bilang isang babaeng niloko. Nagsimula siyang maging aktibo sa mga kampanya laban sa krimeng pinansyal. Nagsasaayos ng mga event at mga talakayan ukol sa integridad sa negosyo. Naranasan ko mismo kung paanong kayang sirain ng panlilinlang ang buhay ng mga nasa paligid, aniya, puno ng paninindigan. Matagal na nadikit ang pangalan ko sa lahat ng iyon, pero ngayon lumalaban ako para walang ibang pamilyang masira gaya ng amin. Dahil sa kanyang paninindigan at personal na karanasan, naging lehitimong boses siya sa kilusang pinangungunahan niya. Ang dating asawa ng isang negosyante ngayon ay kinikilalang sagisag ng hustisya at muling pagbangon. Kahit napapaligiran na si Luz Biminda ng pagkilala, dala pa rin niya ang mga bakas ng kahihiyang pinagdaanan niya. Minsan, sa katahimikan ng opisina, habang inaayos ang mga dokumento o nagtuturo sa bagong empleyada, binabalikan siya ng alaala ng araw na pinalaya siya mula sa mansyon. Ang takot na mawalan ng lahat ng wala siyang kasalanan ay bumabalik pa rin sa panaginip, ngunit palagi siyang nagigising na may malinis na konsensya. Ang nagpapatatag sa kanya ay ang kaalaman na nanaig ang katotohanan at ang kasinungalingan gaano man kahusay pagplanuhan ay hindi magtatagumpay kapag may lakas ng loob ang isang tao na isiwalat ang nakita. Kapag tinatanong kung paano siya nakapagpatuloy pagkatapos ng lahat, simple ang kanyang sagot. Mas mahalaga sa akin ang kapayapaan kaysa sa anumang alahas. Marami akong nawala, pero naibalik ko ang sarili kong buhay. Si Isay na ngayon medyo mas malaki na, ay patuloy na bahagi ng buhay niya parang anak sa puso. Halos araw-araw itong pumupunta sa opisina pagkatapos ng klase, nauupo sa isa sa mga silid at ginagawa ang takdang aralin habang hinihintay si Luz Biminda. Minsan ay gumuguhit siya ng mga paru-paro at sinasabing ang bawat isa ay kumakatawan sa isang taong napalaya mula sa kawalang katarungan. Ikaw ito, Luz, wika niya habang itinuro ang isang ginintuang paru-paro. Kasi kumislap ka kahit walang nakakakita. Ang ugnayan nilang dalawa ay mas matibay pa kaysa dati. Itinayo sa pundasyon ng lambing, katapatan at mga alaalang walang sinuman ang makakaagaw. Isang hapon ng Biyernes, habang inaayos ni Luz Biminda ang mga papeles sa opisina, nakatanggap siya ng liham na may tatak ng kulungan kung saan nakakulong si Fernando. Maingat niya itong binuksan at dahan-dahang binasa. Maiksi ang mga salita ng dating amo, ngunit puno ng pagsisisi. Sinabi nitong ngayon lang niya lubos na nauunawaan ang kanyang ginawa, na nawala sa kanya ang lahat dahil sa kasakiman at na ngayon lang niya nakita kung ano talaga ang mahalaga. Humingi siya ng tawad, hindi dahil umaasang may sagot, kundi dahil kailangan niyang aminin ang kanyang pagkakamali. Binasa ni Luz Biminda ang liham hanggang dulo nang hindi tumulo ni isang luha. Tahimik siyang tumayo, nagtungo sa likod ng opisina. Nagsindi ng kandila at inilapit ang liham sa apoy. Pinanood niyang naging abo ang papel, taglay ang kapanatagan ng isang taong nagsasara ng isang kabanata. Hindi ko na ito pag-aari, bulong niya habang lumilingon pabalik sa loob. Para sa kanya, ang pagpapatawad ay hindi paglimot, kundi pag-usad ng hindi hinahayaang galit ang magdikta kung sino siya. Sa pagtatapos ng buwang iyon, binuksan ng kumpanya ang kauna-unahang sangay nito sa kalapit na distrito. Isa iyong simpleng selebrasyon, ngunit puno ng kahulugan. Dumalo ang dating mga empleyada, mga bagong kasama, mga kliyente at kapitbahay. Lahat ay gustong makita ng personal ang negosyong isinilang mula sa sakit, ngunit ngayoy namumukadkad bilang pag-asa para sa mga nangangailangan. Sa kanyang pagbubukas na pananalita, kaunti lamang ang sinabi ni Luz Biminda, ngunit malinaw at matatag ang boses. Ang kumpanyang ito ay binuo ng mga taong minsang pinaniwalaang wala ng halaga. Pero ang totoo, walang makakakuha sa tunay nating pagkatao. At dito, lahat ay may karapatang magsimulang muli. Sa itaas ng harapan ng bagong gusali, kapansin-pansin ang simbolo ng kumpanya, isang maliit na paru-parong iginuhit ng may masesilang linya sa mga kulay na bughaw at ginto.
Ito rin ang paru-parong iginuhit ni Isay ilang buwan na ang nakalilipas sa kwadernong pinagtaguan ng sulat. Nang tanungin si Amara kung bakit ito ang napiling simbolo, buong pagmamalaki niyang sagot, ang batang ito ang nagbigay ng pakpak sa katotohanan. Iyon ang ibig sabihin ng paru-paro, tapang, pagbabago, kalayaan, siya ang ugat natin. Nang marinig ito ni Isay, tahimik siyang ngumiti at hinawakan ang kamay ni Luz Biminda. Magkasama nilang pinanood ang paggupit ng laso at ang pagbubukas ng bagong sangay. Hindi lang ito negosyo, isa itong tagumpay na isinilang mula sa katotohanan, dangal at pagmamahal. At doon, wala nang naglalakad na nakayuko. Doon, lahat ay may pakpak. Maraming salamat sa pagsama hanggang sa dulo. Sa mundong puno ng sakit na kadalasang nananahimik, pinili mong makinig hanggang sa wakas. Kung gumalaw sa puso mo ang kwentong ito, mag-iwan ka ng subscription. Malaking tulong ito para patuloy naming maibahagi ang mga tunay na kwento na karapat-dapat marinig. Isulat sa komento kung saan ka nanonood at kung kaya mo, paki-share. Maaring simple lang, pero ang pagbabahagi ng isang kwento ng tagumpay ay pagbabahagi rin ng pag-asa.